Hello, magandang gabi po sa lahat at pag-usapan po natin ang si Attorney Harry Respicio. Bata pa ang abogadong ito pero magaling, bilib ako. Mas magaling pa sa akin ata to. Kasi unang-una nakikita ko po na IT expert siya. So, ang kanyang pinag-usapan dito, sandali. Hello, sound. Test. Meron ba tayong sound? Anyway, alam ko meron. So anyway, ang ating ipe-play ngayon, itong ang sagot ni Attorney Respicio na taga Reyna Mercedes Isabela at gusto niyang hinahamon niya nga yung Comelec kasi nakikita niya delikado yung makina ng Comelec na mahahak kung makakonect sa internet. So ito ngayon ay dahil doon sa kanyang hamon, ipinost niya doon sa ang ginawa niya, pinuntahan niya po yung Comelec doon sa Isabela na nag-demonstrate kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga uh, sa eleksyon, sa kanilang kanilang makina. Tapos lumapit siya. Lumapit siya sa Provincial Election Supervisor. Pagkatapos nang lumapit siya doon, ay sinabihan niya, inalok niya kung pwede niya ma-demonstrate ang problema. Minura siya. Ay, hindi naman minura. Pinagalitan siya. Pinagalitan siya ng provincial official ng Comelec official ng Isabela. At dahil doon, naisipan niya na ngayon, dahil sa concern siya, tingin ko sa makabayan siya. So, ang ginawa niya is ganito. Gumawa siya ng video, nag-live siya para ipakita, i-demonstrate sa ang vulnerability ng makina na ginagamit ngayon ng Comelec. Nagalit ito si George Edwin Garcia. Bakit ka magalit? Ano ka bang klaseng tao ka? Hindi ka objective eh. Masyado kang protective, overacting. Ang isa lang dating sa akin yan, Mr. George Garcia, naniniwala na ako na totoo talaga yung sinasabi na may suhol na binigay sa iyo ang Miro. At mayroon kayong account. At yung sinasabi ko ngayon na yung sa sobrang reaction mo na kinasuhan mo ng cyber libel, yung ko cyber libel ba? Hindi ko alam kasi hindi ko pa nakita. Pero ang anunsyo ninyo sa media, cyber libel. Pero ang sabi ni Attorney Respicio, parang ang alam niya yung violation of Article 154, yung spreading of false news, fake news. Yan ang ano. So anong fake news diyan? Ang ginawa ni Attorney Respicio, bata pa tong abogado, gwapo. Tumatakbong vice mayor sa Reyna Mercedes, Isabela. Iboto nyo nga ito. Magaling na bata to. Asset ito ng Reyna Mercedes. So, sinasabi niya lang, i-demonstrate niya na delikado ang computer. So, ang sinasabi niya, hindi lamang BCM na pinagawa sa Miro. Ang sinasabi niya, lahat ng klaseng computer ay delikado. So, yan ang sinasabi niya. So, ngayon, pinost niya sa page sa kanyo, sa online, hindi ko alam kung sa Facebook. Facebook ata. Nung pinost niya sa Facebook, aba, pinatanggal ni Garcia sa Facebook. Tinanggal din. At kinasuhan siya ni Garcia ng, hindi ko alam, cyber libel ang naririnig namin sa balita eh. Ang pumirma pa nga para sa Comelec, yung kaklase ko sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila, na si John Rex Laudiangco. Siyang spokesman ng Comelec. Bilib ako sa classmate kong galing. Meron mo, spokesman ka, one of the highest officials of the Comelec na abot mo. No other PLM graduates have ever done that, no? You have achieved so much. Anyway, let's go back to Attorney Respicio. Ito pong sinabi niya, matapos na siyang kasuhan ni Erwin Garcia, sabi ni Erwin Garcia, patanggalan siya ng lisensya bilang abogado at patanggalan siya ng lisensya bilang CPA kasi
certified public accountant naman siya. So, ngayon, ito naman si Attorney Respicio, confident na confident sa kanyang sinasabi. Sabi, alam niya, expert ako sa IT. Naging expert siya sa IT bago pa siya maging abogado. Dati, siya ay CPA, nakapagtrabaho siya siyang pinakamagaling na audit company or accounting company sa buong mundo. Deloitte, yung tinawag niya Deloitte. So diyan, inassign siya sa IT department nun. Kaya alam niya ang diskarte. Ito, pakinggan natin ang kwento ni Attorney Respicio. Oh, sikat na ngayon mga taga Isabela. Kahit na sabihin natin na sumikat kayo dahil sa tulay na sira, itong isang inyong anak ng Isabela. Pakinggan nyo. Pero tika muna, ayan. Ayan, siguro na pumasok na, no? Palakihin ko lang muna yung, ayan, yan ang sinabi niya. Pero bago niyan siguro, yan. Automated counting machines, pwedeng ma-hack. What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow, nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado, ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, uy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, oy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin. So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machines? So ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election. Yun po ang puntos ko doon
sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi ang basic principle ng information system security is basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung election. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya ang alternatibo mong solusyon dyan ay kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, wag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code doon, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para pag nakita ng COMELEC yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction doon na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya doon sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo doon na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng COMELEC. May masama ba doon? Walang masama doon. Walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng COMELEC. Napakadaling solusyon po, Chairman George Garcia, okay? So sabi ng COMELEC, Attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo na lang sinulatan yung COMELEC para i-report yan, para mag-usap kayo ng COMELEC? Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir,
Nilabas ko yung video na yon on the day na nag-demo yung COMELEC doon sa aming probinsya, sa Reyna Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And during demonstration, kinausap ko yung head ng COMELEC sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot at dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial COMELEC. Tinanong ko siya, pinagalitan pa ako. Dinismiss niya ako at binabaliwala niya yung concern ko. So anong gagawin ko? Malamang kapag erase ko sa COMELEC, since ganun na yung attitude niyo COMELEC, wala na akong ibang choice. Kundi ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa COMELEC na improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng COMELEC ngayon, merong isang question na yang si Harold Respicio, nagkakalat lang yan ng masamang impormasyon, misinformation. Kasi kung nagsisinungaling yung voter machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomize audit. Pero ibig sabihin ba walang nangyaring dayaan? Totally, hindi. Kasi, kapag meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, wag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3 dito sa precinct na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi nadaya? The only way na pwede mo lang masabi na totally na walang nangyaring dayaan sa election is itest mo lahat ng voting machine at i-secure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon. At dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na iyon. Ang question pa sa akin ng media is, Attorney Harold, bakit ginamit mo ba yung doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng COMELEC, source code ng COMELEC? Hindi. Wala akong kopya ng source code ng COMELEC. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems, katulad ng mga ACM, ay pare-pareho lamang yan. Ang dinemo ko lang doon ay, kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para maayos itong sistema ng COMELEC. So, dinemonstrate ko doon kung saan yung mahina na parte. Kapag ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina, ipinakita ko doon kung paano mo talaga i-code. Gamit ang ibang source code, gamit ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng mga makina, ng pag-manipulate ng mga makina ay pare-pareho lamang. Yun lang yung dina-demonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng COMELEC at yung firmware ng automated counting machines. So yun. At yun nga, pina-down na ng COMELEC yung dalawang video yon na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang Certified Public Accountant dyan sa PRC. So anong response mo? Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Kung gusto nila, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ng buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na
nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo, kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa huli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya advice ko sa COMELEC ay, kung sa tingin ninyo aatras ako sa informasyon na to or aatras ako sa kandidasiya ko bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin yon dahil nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli. So, yan po. Ako po si Attorney Harold Respicio, and this is the Respicio Automated. Okay. Nakakatuwa naman tong batang ito. Babasahin ko to yung post sa kanya. Watch this video and decide whether Comelec was justified in having his two previous videos removed and then threatening him with disbarment and revocation of his CPA license. In my view, sabi ni Kwan ito, si Alan Jacob, Comelec's actions were excessive and highly suspicious. The same. I agree with that, no? A more reasonable approach would have been to acknowledge the warning, verify whether the concern was valid, and address it accordingly. Respicio was not asking for much. In fact, just a line instruction to only put the machines on the internet after the results have been printed. How difficult would it be for the agency to do that when they already wasted millions of pesos on a decision to hastily remove candidates from their list? Stay vigilant. One reason for the suspicion that the administration blatantly disregards laws and public welfare is that they have no fear of losing the upcoming election because they believe it's already decided. This only adds to that suspicion. We have another glinchong in the making. So, naniwala pa ako parang another attorney naman ito, like Glinchong. So, yan lang po ang aking masasabi dito. Really, I do believe in him. At natandaan ko po sa examination ko nung nangyari sa 2022 ay, di ba nangyari ang eleksyon natin? So, he must be correct. Kasi yung ebidensya na nagpapakita yung mga records ng Globe at Smart na in-upload ng COMELEC, nagpapakita po na umaga pa lang, iba, hapon, alauna, ay konektado na ang ACM sa internet. Bakit ko nasabi na konektado? Mismo record ng COMELEC ang nakita ko na nagsasabi doon na sa gamit ang linya ng Globe at Smart ay nakakonect na yung mga voting machines papunta sa COMELEC. Nakakonect na sa internet. So yan natatama niya, kung nakakonect na sa internet, madali na lang i-hack. Yan ang sinasabi niya. So, I now am believing so much na yung nangyari sa Smartmatic na nanalo si BBM ng 31 million at si Sara Duterte ng 32 million ay iyon po ang ginawa. So I have to talk to kontakin ko ngayon si kontakin ko si General Eliseo Rio, ang aking kasama. Interviewin natin live. Okay.
Tatawagan ko siya. Ay, madaling araw na pala. Ay, yeah, madaling araw na pala. Sorry, sir. Interviewin sana kita. Tungkol sa expose ni Attorney Harold Respicio na ang BCMs ay mahahak, madaling ihak kung konektado sa internet. Ayun, nag-text na lang ako kay General Eliseo Rio. So, ang sigurado ako sa mga facts na nakaraang election ng 2022, konektado po ang mga election VCMs o vote counting machines sa lahat ng presinto sa buong Pilipinas sa maaga pa lang, alas 7, alas 9 ng umaga nung election day. So, because of that, nahack ang ano. Kung babasihan ko yung explanation ni Attorney Harold Respicio na kapag nakakonect sa internet, madaling i-hack. So, kinonect na nila kasi sa internet, na-hack. So, kaya ang resulta ng boto ni BBM, 31 million. Kay Sara Duterte, 32 million. O, kay Ruben Padilla, number 1. O, yan po ang akin diyang conclusion. So, anyway, we will continue next kasi ginagamit ko na lang yung power of analysis ko rito at kung paano. So, yan lang muna ang ating ano. Pero anyway, diretso ko na lang. Mananalo ba yung kaso ni George Garcia? Erwin Garcia, kina libel? Kung ako tarangin mo, hindi po mananalo. Unang-una, bakit? Sino ba ang nagreklamo? Ang nagreklamo, nilagay po yung COMELEC. Hindi tao ang nagreklamo. So, hindi yan magsasuccessful kasi ang kasong libel ay binuo lamang yan sa mga taong may damdamin at taong may stake kung masisira, wala ng negosyo. So, pagdating sa korporasyon na private corporations, ay pwede yan makakalibel. Kasi nga, pag nasira yung korporasyon, wala na nang bibili sa produkto nila. Kung sa hindi baliban sa private corporation, hindi na po pwede magkaroon ang public corporation, hindi pwede magkaroon ng libel. So, ngayon, tumbak agad yung kaso nila ni George Erwin Mojica Garcia. Ngayon, kung tao naman ang kumaso noon, kasi iyon ayon sa balita, ang kumaso ay COMELEC, hindi tao. So, kung COMELEC, ulitin ko lang, ang kumaso ay tumbak agad yan. Hindi naman yan tao eh. Ang tao lang ang pwede masira ang damdamin, mabuang, at siyempre, iba yung damdamin ng tao. So ngayon, kung tao man, si Erwin Garcia, chairman siya. Hindi siya pwede magsampa ng libel dahil public officer siya. At eleksyon itong pinag-usapan at mataas na uri ng interes ng bayan ang meron sa pagdating sa eleksyon. Lalo na kung ang isang expert na tao kagaya ni Attorney Harold Respicio Jr. ay nakakakita ng delikado. Kagandahan nga niyan ay dinala niya sa open kasi nung una lumapit siya sa election officer sa bayan nila Sarina Mercedes ay hindi siya pinansin. So tinuro siya ngayon doon sa provincial officer. Pinagalitan pa, hindi pa pinansin. O di kaya naglabas na siya kasi ang concern niya pang-eleksyon sa buong bayan na hindi mahak. So kaya ang ibig naman sabihin niya kung bakit ginawa ni Erwin Garcia, may balak na naman sila na ulitin ang ginawa ng Smartmatic noong
2022. Ulitin na naman nila. 'Di ba? Wala akong ibang naisip eh. So anyway, pag okay si General Rio, mag-usap tayo, iba-vlog ko bukas, magla-live kami ni General Rio. So, yan na lang po ang ating topic sa ngayon ha. At so, magandang umaga. Umaga na pala, no? Royal Cagbay. Tapos, Sunny Day, si Putin, Mendagahi, shout out from Rome, Italy. Tapos si Putin, ayan na naman ang napagkagaling na Comelec chairman, si George Erwin Garcia. Si Putin, hello Sunny Boy. Carl Maxshort, good morning Dr. Kausing, magandang opportunity ito para mag-isa si Garcia sa korte. This is a divine intervention. Will end Garcia's career. Dapat nga tigilan na siya dyan eh. Aimee Regidor, have a blessed Sunday everyone. Ronald RTB, tama yan, i-disbar na si George Erwin Garcia, puro pandaraya. Romel Santos, nabuko kasi ang Comelec sa balak nilang dayain uli ang election kagaya ng ginawa nila noong 2022 election. So Pagaw Baker, good morning po Dr. Engineer Toto Kausing, kaya natin to. Okay. Tapos Philly Bautista Saplaco, good morning po. Pastora Raelia, Shalom, Millions ko Vlog, Mimiso everyone. Miss you everyone pala. Happy Sunday. Tapos Sunny Day, Ejer Tots, binuking niya pala yung style nila Garcia. Kaya pala nagalit sa kanyan nangurakot nga pero hindi nahiya ay nandaya pa kaya. Sabi naman ni John D, okay sana ang punto niya kung sa reach kung ni-reach out niya ang Comelec about dito kaso sinapubliko. So ang hindi alam ni John D na nag-reach out na siya nung una pa. Nung tinanggi siya na hindi niya pinapansin sa kanya, ipinablish yun. Sana di John D sa tingin na mo hindi alam na ng hackers yung sinasabi niya. Abogado yun, John D. Magaling na abogado. Sa salita pa lang, magaling na abogado. Ami Gibara, hello Dr. Engineer Toto Kausing, he's good. Dapat sundin ang sinasabi niya para masigurado na walang dayaan sa halalan. Si John D, IT din ako pero kung ako, hindi ko i-public yan. Well, kung hindi ka napansinin, ano gagawin mo? Ganun ba nangyari sa kanya? Hindi siya pinansin. Merlin Asnar, masama ba kung i-public ni Attorney Harold Respicio ang concern niya? Go, go, go. Attorney, Sunny Day, public concern yan. Kaya dapat lang isa publiko. Si John D, isa lang nakikita ko gusto niya magpabango. Parang ang nasense ko, John D, siguro kandidato na kalaban ni Attorney Respicio ay kandidato mo dun sa Isabela. Ang kalaban niya. Ano lang yan Hindi ko naman sinasabi ano lang yan. Sabi-sabi lang yan. Nakakita ka ng mali tapos sasabihin mo doon sa gumawa ng mali. Yan ba ang point mo dyan? Sunny Day. IT at abogado yung sinasabihan mo dyan. Ikaw ba abogado ka din? Hindi naman, di ba? Sabi naman ni Mila Del Rosario, we agree po kami sa iyo, Attorney Harold. May malaking posibilidad na pong mangyari po sinasabi mong dayaan sa halalan at pwedeng ang binoto ng taong bayan ay pwedeng malipat sa di naman yan ang binoto ng mga tao. So Pagaw Baker, kinabahan agad si George, dinamanda agad. So overacting si Attorney Respicio sa sobrang takot na di na niya mapag-isip kang kakasama pala niya ang ginagawa niya. My segments laban Attorney Harold, more power and God bless you. Alex Ulin, good morning Dr. Engineer Toto. Sunny Day, baka tulog na yung Engineer Tot so Mila Del Rosario, sana naman wala pang masama sa panukala ni Attorney Harold sa Comelec Garcia.
kung wala namang talagang ah, patas ang botohan at ang mga binoto ng mga tao ay talagang lalabas, ipakita na Comelec Garcia. So sige, gawin mo, Attorney Harold. So Cassandra Daisy, it was God's way na hindi nakasali ang name mo sa baluta dahil sa posible na hacker lang sa election. So Cassandra Daisy, kaya pala kahit hindi sumasali sa mga debate ang mga PBBM kandidato ay hindi, baka may hackers o LEMS busy. Malamang Doc, yung isang IP address na nagbato ng election returns nung nakaraang election, yan ang gamit ng hacker. O yan. Maliwanag sinasabi ni Attorney Harry Respicio para hindi ma-hack ang automated counting machine at kailangan hindi makukonek ang ECM sa internet habang nagdadraos ng eleksyon. Kaya lang ikukonek. Yan nga, suspecha ko ikukonek eh. So, Mela Del Rosario, kasi mga expert po sa IT, sa pagkalikot sa computer, Comelec Garcia, baka ayaw mo po may papakita mong patas ang halalan po taong bayan ang pabor sa panukala kay Attorney Harold po. Wala pong masama sa kanyang trabaho. Panulala. Anyway, panukala pala. Cassandra Daisy, kaya confident ang mga BBM na mananalo. Kaya pala, no, mind conditioning yung computer, yung survey ha. Ulitin naman ang Smartmatic noong nakaraan ha. Rodora, Katampatan, Pagao Baker, 192.168.0.2. Ito na yon Dr. Engineer Toto Kausing. Ito na explanation ni Attorney Respicio. Saturday, tama po kayo. Magandang gabi po, Engineer Toto Kausing, sabi niya. Rafael Arsiaga, ang ACM machine kung nakapag-print ng election return saka i-connect sa internet kung mag-transmit na ng election. So, PAMSI, Rodora Katampatan, PAMSI, Amando David, totoo yata na pag physical access sa gadget, ang IT expert ay makakagawa ng pagbabago. Estudyante ko nga sa ICT sa Longging galing sa Cotabato ay nakakaalam sa lahat ng accounts ko at ang mga password ko. So George Alvier, Comelec should be watched intensely. Main tool ito sa election. Again, salamat sa mga matatapang mga nabubuking ng mga kabuktutan. PAMSI, kasuhan agad. Bakit di nasagutin mo na? Bimbin, good evening, Dr. Engineer Toto Kausing at kasama sa katotohanan. Binbin, sunny day. Rafael Arsiaga, malaki ang possibility ng dayaan sa eleksyon. Sinimulan na ng mga survey. Nag-mind conditioning ng survey. Sa totoo yata yan ang laman, ang lahat ng accounts at ang mga passwords ng estudyante ko sa ICT nang hiniram sandali, naharap ang laptop ko, huwag ipahiram ang gamit ko, sabi niya. Sabi, ulitin ko lang? Totoo yata yan. Totoo yata ang sinasabi ni Attorney Harold. Nalaman ang lahat ng accounts at mga password ko ng estudyante niya sa ICT. So magaling kasing galing ni Harold yung estudyante mo na nang hiniram lang sandali ang kanyang device, nalaman na kahit pati password niya. Binbin, sino si Jandi? Si Jandi, baka okay. Sunny day. Troll siguro na yun ni Binbin. Charlinet Perez. Hello po, watching from New Orleans. Magandang gabi po sa lahat. At hanggang dyan na muna tayo at i-discuss pa natin further. Sa bukas, pangako ko, ma-interview ko si General Eliseo Rio na siyang laban sa nung nangyari sa nakaraang halalan. Maraming magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang umaga na pala.